Tapos na tayo, Paolo. Ibibigay mo sa akin ang ginto ngayon. Nakatayo si Selena sa may pinto ng kanilang kwarto. Hawak ang isang lumang sobre na kulay krema. Hindi siya kumukurap habang nakatingin sa lalaking kaharap, ang asawang nakasandal lang sa headboard, nakabukas ang cellphone, parang hindi siya nakarinig ng habilin kundi isang ordinaryong paalala lang na magbayad ng kuryente. Shell, wag naman na yon, sabi ni Paolo, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Pagod ako, galing sa trabaho. 11 taon ako naghintay na hindi ka mapagod, sagot niya at may kirot na hindi niya inasahan. Nayon, hindi na ako hihintay. Doon lang siya napatigil. Inilapag ni Paola ang phone at tumayo, ang noy kulubot. Anong ibig mong sabihin? Hiwalay na tayo. Malinaw na, sabi ni Selena. Itinaas niya ang sobre. At bago ako umalis, kukunin ko ang 12 bar ng ginto na inilagak ko sa nanay mo. Nagbago ang mukha ni Paolo. Hindi sa takot, hindi sa lungkot, kundi sa pagkairita. Bakit mo binabalikan yan? Nasa kanila na yan, 7 taon na. 7 taon kong pinaniwalaang iniligtas ko ang bahay ninyo sa pagkalugi, mariin niyang sabi. Na yung aalis na ako, gusto ko lang mabawi ang sa akin. May kasulatan naman ako. Hindi sumagot si Paolo. Bumalik ang tingin niya sa phone at doon, sa sandaling yon, naramdaman ni Selena ang bigat ng desisyong ginawa niya. Hindi siya nagkamali. 11 taon niyang pinakasalan ang lalaking ito at 11 taon din siyang natutong mabuhay sa tabi ng isang taong laging tahimik kapag mahalaga ang usapan. Hindi na siya naghintay pa. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Sa bahay ng mga De Vera sa Quezon City, ang hangin pumasok sa bukas na bintana ng sala ay may halong amoy ng lumang kahoy at bulaklak na nakatanim sa harapan. Nakaupo si Teresita De Vera sa malaking silyang may pagkakupas ng pulang velvet. Hawak ang isang tasa ng tsa na hindi pa niya naiinuman. Sa tabi niya, nakaupo si Katrina, ang hipag ni Selena na kagagaling lang daw sa spa, based sa amoy ng lavender na pumupuno sa kwarto. Nanay, simula ni Selena, inilalagay ang sobre sa mesa. Nandito ako para kunin ang ginto. Hindi sumagot si Teresita. Ininom niya ang tsa, dahan-dahan, parang may sinisadya sa bawat segundo ng katahimikan. Anong ginto? Tanong niya sa wakas, ang boses ay mahinahon pero malamig. Yung 12 bar na inilaga ko sa inyo 7 taon na ang nakalipas, sabi ni Selena, pinipigilan ang panginginig ng boses. Nang sabihin ninyo, mawawala ang bahay na ito dahil sa utang, sinabi ninyong hihiramin lang ninyo at ibabalik kapag nakaluwag-luwag na? Tumawa si Teresita, isang maikli, tuyot na tawa na parang kumaluskus na papel. Selena, anak, sa tingin mo ba makakalimutan ko kung may nautang akong ginto? Wala akong natanggap kahit 1 gramo mula sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Selena. Nasa loob ng sobre ang kasulatan. Nilagdaan ko? Putol ni Teresita, itinaas ang kilay. Patingin nga. Kinuha niya ang sobre, binuksan ito ng walang pagmamadali at inilabas ang lumang papel. Tiningnan niya ito ng ilang segundo, tapos ibinalik sa mesa na parang basurang natagpuan sa kalsada. Hindi ko alam kung saan mo kinuha yung papel na yan, Anya, pero hindi ko sulat yan. Naramdaman ni Selena ang pag-igit ng kanyang mga pisini. Nanay, kayo mismo ang pumirma. Tumigil ka nga. Singit ni Katrina. Ang boses ay matinis at puno ng pagkainis. Bakit pa kasi pumupunta ka dito para manira? 6 na taon ka nang nagtatrabaho sa Makati, sigurado nga man kaya mong bumili ng sarili mong ginto. Bakit mo pa kailangang nakawinong sa amin? Hindi ko kinukuha ang sa inyo, sagot ni Selena, pilit na mahinahon. Ibinabalik ko lang ang akin. Ang akin, ginaya ni Katrina, nakaismid. Ganyan ka talaga, Selena. Mula noon, pera lang ang iniisip mo. Nakalimutan mo na bang inampun ka ng pamilyang ito? Kung hindi dahil sa amin, saan ka kukuha ng apelido na ipinagmamalaki mo? Napalunok si Selena. Tiningnan niya si Paolo na nakatayo lang sa may pinto, nakayuko, parang batang pinagalitan. Walang salita, walang depensa. Walang kahit anong senyales na handa siyang lumaban para sa kanya. Paolo, tawag niya, halos pabulong.
Wala ka bang sasabihin? Tumingin si Paolo sa kanya, isang segundo lang, tapos ibinalik ang tingin sa sahig. Sel, baka naman may nagawa kang hindi maganda kay nanay. Kausapin mo na lang siya ng maayos. Parang may humigpit sa dibdib ni Selena. 11 taon. 11 taon niyang pinanindigan ng pamilyang ito. Agbahay na ito na halos mawala, ang mga utang na halos lumubog, ang mga pangangailangan na hindi naman niya obligasyon. At ngayon, nang siya na ang nangangailangan, walang kahit isang tao sa kwartong ito na pumanig sa kanya. Maayos na nga ang pakikipag-usap ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pero matatag. Hinihingi ko langan sa akin. May kasulatan ako, may pirma ninyo. Bakit hindi ninyo matanggap na may utang kayo? Hindi sumagot si Teresita. Bumangon siya mula sa silya, inilapag ang tasa sa mesa at tumingin kay Selena mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng paghamak. Umalis ka na, Selena. Anya, ang boses ay malamig at pinal. Kung gusto mo magabol, magabol ka. Pero huwag mong sirain ang pangalan ng pamilyang ito dahil lang sa kasakiman mo. At doon, sa harap ng walang saysay na pag-uusap, naramdaman ni Selena ang isang bagay na mas matindi pa sa galit. Isang malenaw malamig na pagkaunawa. Hindi ito tungkol sa ginto. Hindi kailanman naging tungkol sa ginto. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa paniniwalang kaya nilang kunin ang lahat sa kanya. Ang kanyang oras, ang kanyang kabataan, ang kanyang pagod, at kapag wala na siyang silbi, itatapon lang siyang parang basura. Tiningnan niya ang sobre sa mesa. Ang papel na may pirma ni Teresita, ang ebiden, siyang dapat sana ay sapat na. Ngunit sa mundong ito, sa pamilyang ito, ang katotohanan ay hindi sapat kung walang taong handang manindigan dito. Okay, sabi niya, ang boses ay kalmado na. Kung ganyan kayo, okay. Kinuha niya ang sobre, inilagay sa bag at tumalikod. Narinig niya ang boses ni Paolo na tumatawag sa kanya. Sel, sandali lang! Ngunit hindi na siya lumingon pa. Sa labas ng bahay, sumakay siya sa kanyang sasakyan at umupo ng ilang minuto, nakatingin sa manibela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa takot, sa galit, sa determinasyon. Hindi niya alam kung paano, pero hindi niya hahayaang manalo sila. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kanyang dignidad. May 11 taon siyang ibinigay sa pamilyang ito, at hindi niya hahayaang burahin niyo ng isang kasinungalingan. Binuksan niya ang kotse, kinuha ang phone, at nag-scroll sa contacts hanggang sa makita niya ang pangalan ng dati niyang kasamahan sa auditing firm. Tumingin siya sa numero ng ilang segundo. Iniisip ang mga susunod na hakbang. Hindi siya humingi ng tulong sa sinuman sa loob ng 11 taon. Pero ngayon, handa na siyang gawin ang lahat. Pinindot niya ang call button. Ang tawag ay nasagot sa ikalawang ring. Boses ni Marcus, malamig, profesional, pero may bahid ng pag-aalala. Selena, 3 taon kang hindi nagparamdam. Anong nangyari? Napahigpit ang hawak niya sa phone. Nasa labas pa siya ng sasakyan, nakatayo sa gilid ng kalsada habang dumadaan ang mga ilaw ng Quezon City sa kanyang muka. Marcus, kailangan ko ng pabor. Sandaling katahimikan. Sige, sabihin mo. May kailangan akong i-audit, hindi opisyal, personal. Gaano ka personal? Napalunok siya. Yung tipong makakasira ng pamilya. Hindi na nagtanong pa si Marcus. Yon ang gusto niya sa dating kasamahan. Marunong magbasa ng sitwasyon. Binigay nito ang address ng isang coffee shop sa Kapitolyo, Pasig. Bukas 10:00 ng umaga. Dalhin mo lahat ng kaya mong dalhin. Pagkatapos ng tawag, napatitig si Selena sa phone. Ang mga numero ni Teresita, ni Paolo, ni Katrina, nasa contacts pa rin niya. Tiningnan niya ang pangalan ng asawa. 11 taon. 11 taon ng pagsasama at isang gabi lang ang nagtagal para ma-realize niyang wala na siyang alam sa taong pinakasalan niya. Kinaumagahan, dinala niya ang lahat. Hindi marami, ilang folder lang na mga lumang dokumento, bank statements, at ang yellow paper na may pirma ni Teresita. Pero sapat na yon para magsimula. Natagpuan niya si Marcus sa isang sulok ng coffee shop, nakaupo sa harap ng isang laptop na may 3 bintanang nakabukas. Mas matanda na ito ng kaunti, mas manipis ang buhok, mas makapal ang salamin,
Pero pareho pa rin ang matalas na tingin. "Ito lang?" tanong nito. Sinuri ang mga papel. "Ito lang ang nasa akin. Ang iba, nasa kanila." Tiningnan siya ni Marcos ng diretsyo. "Selina, kailangan kong malaman kung anong hinahanap natin." Isinalaysay niya ang lahat. Ang ginto, ang utang na hindi umano nangyari, ang pagtanggi ni Teresita, ang katahimikan ni Paolo. Habang nagsasalita siya, pinagmamasdan niya ang mukha ni Marcos. Hindi ito nagulat, hindi nagalit. Tahimik lang itong nakinig, paminsan-minsan ay tumatango. "May access ka pa ba sa kanilang bank records?" tanong nito. "Hindi na, pero may alam akong paraan." Numiti si Marcos. Ang niting yun na lagi niya nakikita kapag may nalulutas na puzzle sa auditing firm. "Ganyan kita gusto, hindi sumusuko." Simula noon, naging routine na ang kanilang pagsasaliksik. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, nagkikita sila sa coffee shop. Dala ni Marcos ang laptop, dala ni Selina ang kape at ang mga bagong impormasyong nakalap niya. Hindi madali, ang mga bank records ng pamilya De Vera ay hindi basta-basta makukuha. Pero may koneksyon si Marcos, mga dati kakilala sa bangko, mga kaibigan sa titulo ng lupa, mga taong may utang na loob sa kanya. Unti-unti, nabuo ang larawan. "Selina, tingnan mo ito." Isang hapon, itinuro ni Marcos ang screen. Isang bank transfer, malaki, mula sa account ni Teresita patungo sa isang real estate developer sa Cavite. Ang petsa? 6 na buwan matapos makuha ang ginto. "Anong binili niya?" tanong ni Selina, ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso. "Isang lupa, 2 ektarya sa may silang." "Kanino nakapangalan?" Tumingin si Marcos sa kanya. "Katrina De Vera." Parang may humila sa dibdib ni Selina. Ang lupa. Ang lupa na binili gamit ang kanyang ginto, ang gintong sinabi ni Teresita na gagamitin para iligtas ang pamilya sa pagkakautang. Hindi pala totoo ang utang. Ang totoo, ginamit lang siya. Ginamit ang kanyang mana para bilhan ng lupa ang hipag niyang si Katrina. "May iba pa," sabi ni Marcos, nag-scroll sa screen. "May mga pinagbentahan siya ng ibang alahas, ilang buwan bago ang ginto. Pero hindi lahat ng kita ay napunta sa lupa." "Saan napunta ang iba?" "Hindi ko pa alam, pero may nakita akong pattern. Tuwing may papasok na pera sa account ni Teresita, may lumalabas din sa ibang account. Account ni Paolo." Nanlamig ang buong katawan ni Selina. "Paolo?" "Oo, hindi kalakihan. Mga 10 hanggang 15% ng bawat transaction. Pero pare-pareho ang pattern. Parang may pinagkakasunduan sila." Hindi siya makapagsalita. Si Paolo. Ang lalaking kasama niya sa loob ng 11 taon. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin at poprotektahan siya. Ang lalaki nakatayo lang nung gabing yon habang sinisigawan siya ng kanyang ina at kapatid. Alam niya pala. Alam ni Paolo ang lahat. "Selina, okay ka lang?" Hindi niya narinig ang tanong ni Marcos. Ang mga mata niya ay nakatutok sa screen, sa mga numero, sa mga pangalan. Ang mga lihim na itinago ng pamilyang akala niyang kanya na. "Kailangan ko ng mas maraming ebidensya." Sabi niya, ang boses ay paos. "Kailangan kong makita ang lahat." Tumanggo si Marcos. "May kausap akong abogado, kaibigan ko, si Ate Rivera. Pwede tayong magpatingin sa kanya kapag kumpleto na ang mga dokumento." "Sige." 3 araw silang nagtrabaho. Araw-araw pagkatapos ng opisina, pumupunta si Selina sa coffee shop. Dala niya ang mga lumang bank statements, ang mga resibo, ang mga liham. Tinuturuan siya ni Marcos kung paano basahin ang mga pattern, kung paano sundan ang daloy ng pera. At sa bawat araw, may bagong natutuklasan. Natuklasan niya na ang bahay sa Quezon City ay hindi kailanman nanganganib na ma-foreclose. Wala itong utang, wala itong problema. Ang kwento ni Teresita tungkol sa pagkalugi, imbento lang pala. Natuklasan niya na ang lupa sa Cavite ay hindi lamang 1 ektarya, 2 ektarya ito, malaki, mahalaga, at nakapangalan kay Katrina. Ang babaeng sumigaw sa kanya ng walang utang na loob habang hawak ang lupang binili gamit ang kanyang dugo at pawis. Pero ang pinakamalupit na natuklasan, ang mga mensahe. Nasa phone ni Paolo pa rin ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit hindi ito tinanggal.
Siguro akala ni Paolo na hindi niya mahahanap. Siguro akala niya ay mananatiling bulag ang kanyang asawa. Isang gabi habang natutulog si Paolo sa kanilang kama, oo, natutulog pa rin ito sa kanilang bahay dahil hindi pa sila opisyal na hiwalay, kinuha ni Selena ang phone nito. Naka-charge ito sa bedside table, hindi nakalock. Binuksan niya ang messaging app. Nakita niya ang pangalan ni Teresita. Binuksan niya ang thread. Tapos na ba ang paglipat ng pera? Tanong ni Teresita. Oo nanay, nasa account ko na. Huwag mo sasabihin kay Selena. Alam mo naman kung paano siya mag-react. Alam ko, huwag kang mag-alala. Kailangan natin itong itago. Para sa ikabubuti ng pamilya. Oo, nanay. Para sa ikabubuti ng pamilya. Para sa ikabubuti ng pamilya, 11 taon niyang pinaglingkuran ang pamilya niyon. 11 taon ng mga handaan, mga okasyon, mga sakripisyo. At ang totoo, hindi siya kailanman naging bahagi nito. Isa lang siyang kasangkapan, isang paraan para makuha ang gusto nila. Naramdaman niyang may tumutulo sa kanyang pisingi. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang umiyak. Pero naramdaman niyang dumadaloy ang mga luha, mainit, mabigat, parang dinadala ang lahat ng sakit ng 11 taon. Tiningnan niya si Paolo. Natutulog ito ng mapayapa. Ang mukha nito ay kalmado. Walang bakas ng konsensya, walang bakas ng kahit ano. Bakit? Bulong niya. Kahit alam niyang hindi ito makakasagot. Hindi siya natulog ng gabing yon. Umupo siya sa sala, hawak ang phone ni Paolo at binasa ang lahat ng mensahe. Ang mga plano, ang mga kasunduan, ang mga lihim na itinago sa kanya ng pamilyang akala niyang kanya na. Kinaumagahan, bago magising si Paolo, inilagay niya ang phone sa dati nitong pwesto. Pumunta siya sa trabaho. Ginawa niya ang kanyang trabaho, ang pag-audit ng mga financial statements ng isang malaking kumpanya. Ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa hapon, tinawagan niya si Marcus. Kumpleto na, sabi niya. May ebidensya na ako. Sige, iset ko na ang meeting kay Ate Rivera. Salamat, Marcus. Walang anuman, Selena, pero tandaan mo, hindi pa tapos ang laban, magsisimula pa lang. Alam ko. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa folder na nasa harap niya. Ang mga bank records, ang mga titulo ng lupa, ang mga screenshot ng mensahe. Lahat ng ebidensya na kailangan niya para patunayan na siya ang biktima, hindi ang mga De Vera. Hindi siya naghahanap ng ganti, hindi siya naghahanap ng dugo. Ang hinahanap niya, ang kanyang dignidad, ang kanyang karapatan, ang kanyang kalayaan. At handa na siyang ipaglaban na yon. Kinabukasan, nagtungo siya sa opisina ni Ate Rivera sa Makati. Isang babae ito, mga 50, may maamong muka pero matalim na mga mata. Nakinig ito ng mabuti habang isinasalaysay ni Selena ang lahat. May kopya ka ba ng lahat ng ito? Tanong ng abogado. Oo. At handa ka bang harapin sila? Tumigil si Selena. Ang tanong ay simple pero mabigat. Ang harapin ng mga De Vera, ang harapin si Paolo, ang harapin ang katotohanang 11 taon siyang niloko. Tiningnan niya ang folder, ang mga ebidensya, ang katotohanan. Oo, sabi niya, ang boses ay matatag. Handa na ako. Numiti si Ate Rivera. Mabuti, dahil sa Miyerkules, magkikita tayo sa harap ng abogada ng pamilya De Vera. At doon, magsisimula ang laban. Ang umaga ng Lunes ay tila mabigat sa katawan ni Selena. Ilang araw na lang bago ang pagdinig at ang bawat oras ay parang binibilang. Nakaupo siya sa harap ng salamin sa kanyang maliit na apartment, hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya nagustuhan. Ang mga mata niya ay may bahid ng pagod, ngunit sa likod ng mga iyon ay may matibay na liwanag, ang liwanag ng isang taong ayaw ng paapi. Kinuha niya ang folder na puno ng mga dokumento, mga bank statement, photocopy ng mga resibo, at ang kontrata ng lupa sa Cavite. Inayos niya ang mga ito ng paulit-ulit, tinitiyak na kumpleto at malinaw ang bawat isa. Hindi siya papasok sa laban na iyon ng hindi handa.
4:00 ng hapon nang dumating siya sa opisina ni Ate Rivera. Ang abogado ay abala sa pagbabasa ng mga papeles nang kumatok siya sa pinto. "Selina, pasok," sabi nito, itinabi ang salamin. "Naihanda mo na ba ang lahat?" "Oo, attorney." Inilapag niya ang folder sa mesa. Narito ang lahat ng bank records, ang deed of sale ng lupa sa Cavite, at ang mga mensahe na nakuha ko mula sa phone ni Paolo. Kinuha ni Ate Rivera ang folder at sinimulang suriin ang bawat pahina. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa silid, tanging ang tunog ng papel na binabaliktad ang naririnig. Tumingin si Selina sa bintana, pinagmamasta ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA. Sa labas, tila normal ang takbo ng mundo, ngunit sa loob ng silid na ito, ang kanyang buhay ay nakasabit sa balanse. "Magaling," sabi ni Ate Rivera, sinira ang katahimikan. "Ang mga dokumentong ito ay sapat upang patunayan na ang lupa sa Cavite ay binili gamit ang pera mula sa iyong ginto. Ang mga bank records ay malinaw na nagpapakita ng paglipat ng pondo." Napahinga si Selina ng maluwag. "Salamat, attorney." "Ngunit may isa pa tayong kailangan," dagdag ng abogado, inilapag ang isang papel. "Ang testigo, ang dating empleyado ng bangko na nagproseso ng transaksyon. Kung may magpapatunay na si Teresita mismo ang nag-utos ng pagbebenta ng ginto, mas lalakas ang kaso natin." Tumango si Selina. "May nakausap na akong tao, dating empleyado ng bangko sa Quezon City. Sabi niya handa siyang tumistigo." "Kailan mo siya makakausap?" "Bukas ng umaga. Makikita kami sa isang cafe sa Makati." Numiti si Ate Rivera. "Mabuti, ipagpatuloy mo yan. Sa Miyerkules, kailangan nating lahat ng ebidensya at testigo." Bago pa man siya makasagot, tumunog ang phone ni Selina. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Tumigil ka na! Huwag mo ipagpatuloy ito. Alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo." Nanlalamig ang dugo ni Selina. Tiningnan niya ang mensahe ng paulit-ulit, parang hindi makapaniwala. Sino ang nagpadala nito? Paano nila nalaman ang kanyang ginagawa? "Selina, ano yan?" tanong ni Ate Rivera, napansin ang pagbabago ng kanyang mukha. Ipinakita niya ang phone. "May nagbabanta sa akin." Kinuha ng abogado ang phone at binasa ang mensahe. Nagdilim ang mukha nito. "Huwag mong sagutin, huwag mong i-delete. Ito ay ebidensya ng pananakot." "Ngunit paano nila nalaman?" "Malamang may nakabantay sa'yo o may nakakita sa iyong pagpunta dito." Inibalik nito ang phone. "Selina, kailangan mo maging maingat. Huwag kang pupunta kahit saan ng mag-isa. Kung maaari, iwasan ang mga lugar na madalas mong pinupuntahan." Tumango si Selina, ngunit sa kanyang dibdib ay may kumakabog na takot. Hindi ito ang takot na nararamdaman ng isang taong umaatras. Ito ay ang takot ng isang taong alam na may kalaban, ngunit hindi ito hadlang. Sa halip, ito ay naging gatong sa kanyang determinasyon. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, nakarating si Selina sa cafe sa Makati. Umorder siya ng kape at naghintay. Ilang sandali pa, may pumasok na lalaking nasa edad 50, nakasuot ng simpleng barong. Lumapit ito sa kanya. "Selina?" tanong nito. "Opo, kayo po ba si Mang Ben?" "Oo." Umupo ito sa harap niya. "Pasensya na at nahuli ako. May inasikaso kasi sa bangko." "Walang problema, Mang Ben. Salamat po at pumayag kayong makipagkita." Kumuha si Mang Ben ng folder mula sa kanyang bag. "Narito ang lahat ng records na hiniling mo. Ang mga transaksyon noong 2017, ang pagbebenta ng ginto, at ang paglipat ng pera sa account ni Teresita de Vera." Kinuha ni Selina ang folder at sinimulang basahin. Ang bawat pahina ay puno ng mga numero at lagda. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay hindi lamang mga papel. Ito ay ang katotohanan. Ang katotohanang itinago ng pamilyang kanyang pinagsilbihan sa loob ng 11 taon. "Mang Ben, handa ba kayong tumistigo sa harap ng abogado?" Tumigil si Mang Ben. Tumingin ito sa kanyang kape, parang nag-iisip. "Selina, alam mo, noong mga panahong yon akala ko normal lang ang transaksyon. Si Teresita ay isang respetadong kliyente. Hindi ko alam na ang ginto ay sayo pala."
Naiintindihan ko, Mang Ben. Ngunit nung nalaman ko ang totoo, hindi ako mapakali. Itinaas nito ang tingin. Oo, handa akong tumestigo. Hindi tama ang ginawa nila sa'yo. Napangiti si Selina, ang unang ngiti sa mga nakaraang araw. Salamat, Mang Ben. Malaking tulong ito. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Selina sa kanyang apartment. Inayos niya ang lahat ng dokumento sa isang malaking folder, nilagyan ng label ang bawat isa. Ang mga bank records, ang deed of sale, ang mga mensahe, at ang testigo. Lahat ay handa na. Ngunit habang inaayos niya ang mga ito, tumunog muli ang kanyang phone. Isa na namang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Mali ang iyong desisyon. Ang huling babala. Tiningnan ni Selina ang mensahe. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kalmado ang dumating sa kanya. Isinara niya ang phone at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga dokumento. 6:00 ng gabi, tumawag si Ate Rivera. Selina, handa na ba ang lahat? Oo, attorney. Kumpleto na ang lahat. Mabuti. Bukas ng 9:00, magkikita tayo sa opisina ng abogado ng pamilya De Vera. Handa ka na ba? Tumingin si Selina sa folder sa kanyang harapan. Ang mga ebidensya, ang katotohanan, ang kanyang dignidad. Oo, attorney. Handa na ako. Isinara niya ang tawag at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay nagsisimula ng lumiwanag sa dilim. Sa labas, ang mundo ay patuloy na gumagalaw. Ngunit sa loob ni Selina, may isang bagay na nagbago. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ang galit ay naging lakas. Bukas, haharapin niya ang pamilya De Vera. Haharapin niya si Paolo. Haharapin niya si Teresita. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tatalikod. Ang umaga ng pagdinig ay dumating ng tahimik. Walang malakas na ulan, walang makulimlim na langit. Tanging ang ginintuang sikat ng araw na sumalubong kay Selina habang siya'y naghahanda. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya natatakot. May kakaibang kapayapaan sa bawat galaw niya, sa pag-aayos ng blazer, sa pagsuklay ng buhok, sa pagtingin sa salamin. Ngayon na, bulong niya sa sarili. Pagdating sa opisina ni Ate Rivera, sinalubong siya ng ngiti ng abogado. Handa ka na ba, Selina? Tumango si Selina. Handa na ako. Tandaan mo, anuman ang sabihin nila, manatili ka sa katotohanan at manatili kang kalmado. Pumasok sila sa conference room. Nakaupo na roon ang pamilya De Vera. Si Teresita sa gitna, nakataas ang baba, nakasuot ng mamahaling itim na bestida. Sa tabi niya si Katrina, nakafold ang mga braso, naglalabas ng pot sa bawat tingin. At sa dulo ng mesa si Paolo, hindi tumitingin kay Selina, nakayuko. Tila pinag-aaralan ang pattern ng kahoy sa mesa. Salamat sa pagpunta ninyong lahat, simula ni Ate Rivera. Narito tayo ngayon upang pag-usapan ang issue ng mga ari-ari ni Selina Ramos. Wala tayong dapat pag-usapan, putol ni Teresita. Ang boses ay malamig at matalas. Sinabi ko na, wala akong utang sa kanya. Ang ginto ay regalo. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi ng babaeng ito. Hindi sumagot si Selina. Sa halip, binuksan niya ang folder sa kanyang harapan at inilapag ang unang dokumento. Ito ang kasulatan ng paglipat ng lupa sa pangalan ni Paolo, mahinahong sabi ni Selina. Napetsahan noong Agosto 2016, eksaktong 2 linggo matapos kong ibigay ang mga ginto sa iyo, Mama. Anong mama? Inis na sabi ni Katrina. Hindi mo na kami pamilya. Tama, sagot ni Selina. Hindi na aapektuhan. Hindi na nga. Kaya't ito na lamang ang tawag ko sa iyo, Teresita. Namilog ang mga mata ni Katrina. Ang kapal ng mukha mo, Katrina, pigil ni Ate Rivera. Hayaan natin magsalita ang kliyente ko. Pinaliwala ni Selina ang pagkagalit ng hipag at ipinagpatuloy ang paglalatag ng mga dokumento sa mesa. Ito naman ang bank statement ng account ni Paolo noong 2016. Mapapansin ninyo na walang malaking pag-withdraw, walang pagbebenta ng ari-arian, walang utang na binayaran. Sa katunayan, may malaking deposito.
3 buwan pagkatapos kong ibigay ang ginto. Gawa-gawa lang yan, sigaw ni Teresita. Hindi, mahinahong sagot ni Selina. Ito ay sertipikadong kopya mula sa bangko. May pirma ng branch manager at opisyal na selyo. Tumahimik ang kwarto. Tanging ang tunog ng papel na hinawi ang naririnig. Ito pa, patuloy ni Selina, inilapag ang isa pang dokumento. Ang resibo ng pagbebenta ng ginto sa isang tindahan sa Binondo. Ang pangalan ng bumibili ay nakalista dito, si Mang Ben, dating empleyado ng bangko na nagproseso ng transaksyon. Handa siyang tumestigo. Paano mo? Nauutal si Teresita. Ang unang pagkakataon na nakita ni Selina ang pag-aalangan sa mga mata nito. Hindi mo ba naisip na may alam akong tao sa industry? Anong pagbabangko? Tanong ni Selina, hindi pa rin nagtataas ng boses. 11 taon akong auditor, Teresita. Alam kong hanapin ang mga bagay na ayaw ipakita. Anong pinaglalabuan mo? Pagsingit ni Katrina. Ngunit may bahid na ng pag-aalala ang boses. Puro ka kwento. Hindi kwento, Katrina. Ebidensya. Inilapag ni Selina ang huling dokumento, ang printout ng mga mensahe. Ito ang mga text message na ipinadala mo sa akin noong 2016. Selina, kailangan namin ng tulong. Pahiramin mo kami ng ginto ni nanay, babalik din kami agad. Pumayag ka. At ito, itinuro niya ang isa pang mensahe. Ito ang huling mensahe mo sa akin. Wala akong natatandaan na ganong usapan, huwag mo kaming guluhin. Peking screenshot yan! Sigaw ni Katrina. Hindi, mahinahong sabi ni Ate Rivera. Ipinadala na namin ito sa isang independent digital forensics expert. Ang mga mensahe ay authentic. May metadata na nagpapatunay ng petsa at oras ng pagpapadala. Bumagsak ang katahimikan. Naramdaman ni Selina ang bigat ng sandali. Ang mga mata ni Teresita ay nagsisimula ng kumurap. Ang mga kamay nito ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kahit totoo pa yan, pag pumilit ni Teresita, ang boses ay nagsisimula ng pumutok. Anong gagawin mo? Idemanda mo ba ang pamilyang nag-alaga sa'yo ng 11 taon? Ang pamilyang tumanggap sa'yo kahit wala kang dala kundi tumigil ka. Ang boses ni Selina ay matatag. Hindi nagbabago. Ngunit may bakal sa mga salita nito. Tumigil ka sa paggawa ng sarili mong biktima. 11 taon ako nagtiis sa inyong pamilya. Nagtiis sa mga masasakit na salita, sa mga paboritismo, sa pagtrato ninyo sa akin na parang utusan. Hindi asawa, hindi manugang. Pinagbigyan ko kayo. Nayon, hindi na. Selina, nagsalita si Paolo, ang unang pagkakataon mula na magsimula ang pagdinig. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Pwede bang pag-usapan natin ito ng pribado? Ako ay humihingi ng tawad. Tumingin si Selina sa kanya. Sa loob ng 11 taon, ito ang lalaking minahal niya. Ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang ina. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya. Ngunit nang dumating ang pagsubok, wala siyang ginawa. Tahimik lang siyang nakatayo sa gilid habang inaapi siya ng kanyang pamilya. Paolo, mahinahong sabi ni Selina. 11 taon ako naghintay na ipagtanggol mo ako. 11 taon ako naghintay na tumayo ka para sa akin. Hindi mo ginawa. Hindi na ako maghihintay pa. Pero hindi na, Paolo. Tapos na. Nanatiling nakaupo si Paolo, ang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na. Hindi ito dinama ni Selina. Hindi na siya nakaramdam ng sakit. Tanging ang kakaibang kalayaan na dulot ng pagbitaw. Kung ayaw ninyo makipag-ayos, pagsingit ni Ate Rivera. Handa kaming dalhin ang kasong ito sa korte. Sa tingin ko, malinaw ang ebidensya. At sa aking karanasan, ang mga kasong ganito ay madalas na uuwi sa pabor ng nagpapatunay ng pandaraya. Korte? Gulat na sabi ni Teresita. Hindi mo naman? Oo, korte. Kumpirmasyon ni Ate Rivera. Mayroon tayong sapat na batayan para sa estafa at unjust enrichment. Bukod pa rito, mayroon tayong testimonya ng saksi. Kung gusto ninyo ng mahabang laban, handa kami. Nagsalubong ang kilay ni Katrina.
Huwag mong akalaing matatakot kami sa'yo. May mga abogado rin kami. Katrina! Putol ni Teresita. Ang boses ay nanginginig na. Tumahimik ka. Pero mama, sinabi kong tumahimik ka. Sa unang pagkakataon, nakita ni Selena ang takot sa mga mata ni Teresita. Ang matandang babae na laging may kontrol, laging nangingibabaw, ay nanginginig na ngayon. Ang maskara ng kapangyarihan ay nabibitak. Anong gusto mo? Tanong ni Teresita. Ang boses ay halos bulong. Magkano? Hindi ito tungkol sa pera, sagot ni Selena. Ito ay tungkol sa pagkilala. Ito ay tungkol sa pag-amin ninyo na may ginawa kayong mala. Hindi ako... Teresita? Mahinahong sabi ni Selena. Handa akong maglakad palayo sa mesa na ito at dalhin ang lahat sa korte. Handa akong ipaglaban ito hanggang sa huli. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan kong marinig na inaamin mo ang ginawa mo. Tumagal ang katahimikan. Nakita ni Selena ang pakikibaka sa mga mata ni Teresita. Ang pagmamalaki, ang takot, ang galit. Ngunit sa huli, ang takot ang nanalo. Oo, mahinang sabi ni Teresita. Oo, kinuha ko ang ginto. At hindi ko ito ibinalik. Ngunit, wala ng pero. Putol ni Selena. Salamat sa pag-amin. Bumuntong hininga si Ate Rivera at inilapag ang isang papel sa mesa. Ito ang draft ng kasunduan. Babalik sa kliyente ko ang halaga ng ginto, batay sa kasalukuyang presyo ng merkado, kasama ang bahagi ng tubo mula sa pagbebenta noong 2016. Meron tayong 1 linggo upang pag-isipan ito. Isang linggo? Nauutal si Teresita. Oo. At kung hindi ninyo ito pipirmahan, ihahain namin ang kaso sa Lunes. Tiningnan ni Teresita ang papel. Ang mga kamay ay nanginginig. Sa tabi niya, si Katrina ay tahimik na, sa unang pagkakataon, walang masasabing masama. At si Paolo, nakayuko pa rin, hindi makatingin sa sinuman. Tumayo si Selena at kinuha ang kanyang bag. Salamat sa inyong oras. Inaasahan kong makikita ko ang inyong desisyon bago matapos ang linggo. Selena! Tawag ni Paolo. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang? Huminto si Selena at lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Paolo ng malinaw. Hindi ang lalaking minahal niya, kundi ang lalaking hindi kailanman nanindigan para sa kanya. At sa wakas, hindi na siya nasaktan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Paolo. Mahina ang sabi niya. 11 taon na ang nakalipas, tapos na. Lumabas siya ng conference room kasama si Ate Rivera. Sa labas, sumalubong sa kanya ang liwanag ng araw. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang hangin na tila mas sariwa, mas magaan. Ginawa mo ng maayos, sabi ni Ate Rivera. Napakausay. Hindi pa tapos, sagot ni Selena. Kailangan nilang pumirma. Pipirmahan nila. Wala silang pagpipilian. Tumingin sa kanya ang abogado. Pero sa ngayon, ipagdiwang mo ang tagumpay na ito, karapat-dapat ka. Tumango si Selena at tumingin sa abot tanaw. Sa unang pagkakataon, sa 11 taon, naramdaman niya ang bigat na umaalis sa kanyang mga balikat. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, nasa kanya ang kontrol, at yon ang pinakamatamis na tagumpay. Ang paglabas ni Selena mula sa gusali ng abogado ay parang paghakbang sa ibang mundo. Ang araw ng Mayo ay mainit, ngunit ang init na yon ay hindi nakakaabala. Sa halip, tila niyayakap siya nito. Pinapaalala na buhay siya, na malaya siya. Hawak niya ang kanyang bag na may lamang kopya ng mga ebidensya at sa kanyang dibdib isang kakaibang gaan ang namamalagi. Hindi siya nagtungo sa bahay. Sa halip, umupo siya sa isang coffee shop sa may Ayala, nag-order ng kape na dati niyang iniiwasan dahil sinasabi ni Teresita na hindi pang respetableng babae ang umiinom ng ganito. Pinagmasdan niya ang tasa sa kanyang harapan, ang singaw na paakyat at numiti ng bahagya. 11 taon. 11 taon niyang sinunod ang mga patakarang hindi naman niya pinili. Kinabukasan, dumating ang tawag mula kay Ate Rivera. Selena, handa na silang pumirma. Sangdaling napapikit si Selena.
Inasahan niya ang pagtutol, ang pagkaantala, ang mga panibagong dahilan. Ngunit ang tinig ng abogado ay tiyak, walang pag-aalinlangan. Kailan? Tanong niya. Bukas, 9:00 ng umaga, sa opisina ko. Nais nilang matapos na ito. Ganun ba? Hindi niya ito tinanong kung bakit. Alam niya, kapag nahaharap sa ebidensyang hindi maikakaila, kahit ang pinakamatigas na pamilya ay natututong sumuko. Kinabukasan, maaga siyang dumating. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at beige na pantalon, hindi ang itim na damit na dati niyang sinusuot sa mga okasyon ng pamilya de Vera, kung saan siya'y tila isang anino sa mga dingding ng kanilang malaking bahay. Nayon, siya'y sariling anyo, sariling kulay. Nasa conference room na ang pamilya de Vera nang pumasok siya. Nakaupo si Teresita sa dulo ng mahabang mesa, ang mga matay malamig ngunit may bahid ng pagod. Sa tabi niya, si Paolo, hindi siya direktang tumitingin, sa halip ay nakatuon sa kanyang mga kamay na nakapulupot sa mesa. Si Katrina naman, nakasimangot, ngunit hindi nagsasalita. Magandang umaga, bati ni Selina. Ang tinig ay mahinahon. Hindi sumagot ang pamilya de Vera. Ngunit hindi na siya naapektuhan. Umupo siya sa tapat nila, katabi si Ate Rivera. Bago natin pirmahan ang kasunduan, simula ni Ate Rivera, nais kong linawin na ang lahat ng dokumento ay nasuri na, at ang mga kopya ay nasa inyong mga kamay. Ang halaga ng 12 baras ng ginto, kasama ang interes at tubo na naipon sa loob ng 7 taon, ay nakatakda na sa kasunduan. Handang pumirma si Ms. Ramos sa pagtanggap ng buong halaga, at kaya naman ay magkakasundo na hindi na ito mababago sa hinaharap. Tumingin si Teresita kay Selina, ang mga matay naninikip. Alam mo, Selina, sabi niya, ang tinig ay puno ng artipisyal na lambing. Hindi ko inasahan na aabot tayo sa ganito. Pamilya tayo. Maari sana nating ayusin ito sa loob ng tahanan, nang hindi naaabala ang mga abogado. Naramdaman ni Selina ang mga salita yon. Ang mga ito ay bitag. Isang pagsubok upang muli siyang pagdudahan. Dati, ang ganitong mga salita ay magpapaluhod sa kanya. Magpapaisip kung siya nga ba'y masyadong matigas. Ngunit na yon, nakita niya ang totoo. Hindi ito alok ng pagkakasundo. Ito'y pagtatangkang kontrole at muli siya. Teresita, mahinahong sagot ni Selina. 11 taon akong nanahimik. 7 taon kong hinintay na kusang ibalik mo ang aking ari-arian. Hindi ako ang nadala nito sa korte. Ikaw ang nagpilit sa akin na patunayan ang katotohanan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Teresita. Isang kisap ng pagkairita na agad napalitan ng peking lungkot. Hindi mo ba nakikita, Selina? Ginawa ko lamang ang lahat para sa pamilya. Ang ginto, gagamitin sana ito para sa hinaharap niya ni Paolo. Hindi ko inasahan na ituturi mong kaaway ako. Hindi kita kaaway, tugon ni Selina. Ngunit hindi rin kita pamilya. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Natahimik ang silid. Ang mga salita ni Selina ay simple, ngunit mabigat. Nakita niya kung paano napalunok si Paolo, kung paano napaiwas ng tingin si Katrina. Selina? Mahinang sabi ni Paolo, ang unang pagkakataon na nagsalita siya. Pasensya na. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Ngunit totoo ang pagsisisi ko. Tumingin si Selina sa kanya. Sa loob ng 11 taon, ito ang lalaking minahal niya. Ang lalaking kanyang piniling makasama habang buhay. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya siya ng malinaw. Isang taong natutong manahimik upang maiwasan ang gulo. Isang taong pinili ang kaginhawahan kaysa sa katotohanan. Alam kong totoo ang pagsisisi mo, Paolo. Sabi niya, ang tinig ay hindi mapait, ngunit hindi rin malambot. Ngunit ang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng nawala. Hindi nito binabago ang 7 taon na inakala kong tinutulungan ko ang pamilyang aking pinasok. Nais ni Paolo na magsalita pa. Ngunit pinigilan siya ni Teresita ng isang tingin. Ang matandang babae ay tumingin kay Selina, ang mga mata ay puno ng pagkalkula. Pipirmahan namin, sabi ni Teresita. Ang tinig ay matigas.
Ngunit nais kong malaman mo, Selina, na hindi mo kami kayang sirain. Ang pera, maaaring mabawi mo. Ngunit hindi mo mababawi ang pangalan na sinisira mo. Nuumiti ng bahagya si Selina. Hindi ko sinisira ang inyong pangalan, Teresita. Ang inyong mga desisyon ang gumawa niyon. Ako, binabawi ko lamang ang sa akin. Bumuntong hininga si Ate Rivera at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Kung handa na ang lahat, maaari na nating pirmahan. Isang-isa silang pumirma. Si Teresita, ang kanyang sulat kamay ay matigas at mabilis, na para bang ngais niyang matapos na agad. Si Paolo, ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Si Katrina, na may pag-aalinlangan, ngunit sumunod pa rin sa tingin ng kanyang ina. Nang maipasa ang dokumento kay Selina, hinawakan niya ang panulat. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang bigat ng 7 taon. Ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyong tahimik, ang mga pangakong binali, at sa isang lagda, lahat na iyon ay natapos. Tapos na, sabi ni Ate Rivera. Ang tinig ay may bahid ng kasiyahan. Ang halaga ay ililipat sa account ni Miss Ramos sa loob ng 5 araw ng negosyo. Tumayo si Selina, inayos ang kanyang bag. Tumingin siya sa pamilya de Vera, sa babaeng nagtangkang nakawin ang kanyang hinaharap. Sa lalaking hindi siya ipinagtanggol, sa babaeng humamak sa kanya. Wala siyang galit. Sa halip, isang kakaibang awa ang kanyang nadama. "Magandang araw sa inyong lahat," sabi niya at lumabas ng silid. Sa labas, sa lobi ng gusali, huminto siya. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Ito'y kaluwagan. Isang kaluwagan na hindi niya naramdaman sa loob ng 11 taon. "Selina!" Lumingon siya. Si Ate Rivera nakatayo sa pintuan, mumiti sa kanya. "Gusto ko lamang sabihin," sabi ng abogado, "na isang karangalan ang ipagtanggol ka. Hindi lahat ng kliyente ay may tapang na harapin ang ganitong laban." Napangiti si Selina. "Hindi ko ito nagawa nang wala ka, attorney. Salamat sa paniniwala sa akin." "Hindi ako ang naniwala sa iyo, Selina. Ikaw ang nagpatunay na karapat-dapat kang paniwalaan." Tumango si Selina at tumalikod. Lumabas siya ng gusali at muling sinalubong ng araw ng Mayo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadali. Wala na siyang kailangang patunayan, walang kailangang hintayin. Tiningnan niya ang kanyang telpono. May mensahe mula kay Alma, ang kanyang kaibigan mula sa trabaho. "Kape tayo mamaya? Kailangan kang marinig ang lahat." Ngumiti siya. Sa loob ng 11 taon, ang kanyang buhay ay nakasentro sa pamilya de Vera, sa kanilang mga pangangailangan, kanilang mga kahilingan, kanilang mga inaasahan. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. Tumawag siya ng taxi at binigay ang address ng kanyang maliit na apartment sa Makati. Habang nakasakay, pinagmasdan niya ang mga gusaling dumadaan sa bintana. Ang lungsod ay tila mas maliwanag, mas buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bahagi siya nito. Hindi isang bisita, hindi isang tagalabas, kundi isang babaeng may sariling lugar sa mundo. Pagdating sa apartment, binuksan niya ang pinto at huminto sa harap ng maliit na salamin sa hallway. Tiningnan niya ang sarili. Ang mga mata na may bahid ng pagod, ngunit may liwanag din. Hindi siya bata pa, ngunit hindi rin siya matanda. Sa 34, nagsisimula pa lamang siya. "Okay ka lang?" bulong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naniwala siya sa sagot. "Oo, okay na ako." Umupo siya sa kanyang sopa, hawak ang kasunduan na nagbabalik ng kanyang ari-arian. Hindi ito ang pinakamalaking halaga sa mundo, ngunit para sa kanya, ito'y simbolo ng isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang dignidad, ang kanyang kalayaan, ang kanyang buhay. Tumingin siya sa bintana, sa abot tanaw ng Makati. May mga plano siyang gagawin, mga bagay na matagal nang pinang-arap ngunit inilagay sa tabi dahil sa pamilyang kanyang pinaglingkuran. Ngayon, oras na upang kunin ang mga pangarap na yon. Kumuha siya ng notebook at panulat at nagsimulang magsulat. Hindi isang listahan ng mga dapat gawin, kundi isang listahan ng mga nais niyang maranasan.
mga lugar na pupuntahan, mga bagay na matututunan, mga taong makikilala. Sa bawat salitang isinusulat, nadarama niya ang isang bagay na bumabangon sa kanyang dibdib. Pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip, niyakap niya ito. Ang hindi alam, ang posibilidad, ang kalayaan. Isinara niya ang notebook at tumingin sa salamin muli. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Selena na natatakot. Ang Selena na naghihintay ng pahintulot. Ang Selena na naniniwala na ang kanyang halaga ay nakasalalay sa pagtanggap ng iba. Ang babaeng yon ay nawala na. Sa kanyang lugar, isang bagong Selena. Isang babaeng natutong lumaban, natutong manindigan, at higit sa lahat, natutong piliin ang kanyang sarili. At yon ang simula ng lahat. Umaga ng Lunes, at sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, hindi nagmamadaling bumangon si Selena. Hindi siya nagmamadaling mag-ayos para pumasok sa trabaho na hindi niya gusto. Sa halip, umupo siya sa gilid ng kama, hinawakan ng tabo ng mainit ng kape na niluto niya para sa kanyang sarili, at pinanood ang sikat ng araw na sumasayaw sa sahig ng kanyang maliit na apartment. Ang apartment na ito, na inupahan niya isang buwan matapos ang lahat, ay hindi kalakihan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang bawat sulok nito ay kanya. Ang mga libro sa estante, ang halaman sa bintana, ang puting kortinang pinili niya dahil gusto niya, hindi dahil may magsasabing hindi bagay. Dito, walang Teresita na tumitingin ng masama. Walang Paolo na tahimik na umiiwas. Walang Katrina na humihimas ng mga salitang masasakit. Dito, siya ang humihinga. Kinuha niya ang notebook na nasa bedside table. Hindi na ito ang notebook ng mga listahan ng dapat gawin para sa pamilya de Vera. Bago ang lahat. Sa pahinang nakabukas, may mga sulat kamay na plano, mga pangarap na dati niyang itinatago kahit sa sarili. Sariling audit firm, ang nakasulat sa itaas, sinalungguhitan ng 2 beses. Tiningnan niya ang numero sa kanyang bank account, ang perang nakuha mula sa kasunduan, ang halaga ng ginto, ang tubo, ang lahat ng dapat sa kanya, ay hindi na lang numero. Hindi na ito ang dahilan ng gulo. Ito na ang pundasyon ng kanyang bagong buhay. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot na gamitin ito. Kinabukasan, pumunta siya sa isang maliit na opisina sa Gilmore. Hindi ito kalakihan. Isang kwarto lamang na may 2 mesa, isang lumang filing cabinet, at bintanang nakaharap sa abalang kalsada. Pero nang ilagay niya ang karatulang Ramos Audit Solution sa pintuan, may kumirot sa kanyang dibdib. Hindi sakit, kundi isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Pagmamalaki. Konti lang ang kliyente sa simula. Sabi niya sa sarili habang inaayos ang mga papel sa mesa. Pero magsisimula ako dito at lalago ako. Hindi nagtagal, dumating ang unang kliyente, isang maliit na negosyante ng damit na nangangailangan ng tulong sa pag-aayos ng libro. Sinundan ito ng isang kaibigan ng kaibigan na may problema sa tax compliance. Sa loob ng ilang linggo, naging abala si Selena sa mga numero, sa mga spreadsheet, sa mga ulat. Hindi siya nagreklamo. Sa bawat balanseng libro, sa bawat natuklasang pagkakamali na naitama, may kasiyahang bumabalat sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, tumunog ang kanyang telepon. Nakita niya ang pangalan sa screen, si Ate Rivera. "Selena, kumusta ka na?" bati ng abogado. "Mabuti naman, attorney. Busi sa bagong opisina." "Narinig ko. Congratulations nga pala. Nakita ko ang announcement ng iyong firm sa professional network. Alam mo bang may nagkukwento na tungkol sa'yo dito sa legal circle?" Natigilan si Selena. "Anong ibig mong sabihin?" "May mga abogado akong kakilala na nakarinig ng kwento mo kung paano mo hinawakan ng kaso laban sa pamilya de Vera. Ang galing ng pag-audit mo, ang tapang mong harapin sila. May isang corporate client ako na naghahanap ng independenteng auditor para sa kanilang taon ng review. Naalala kita. Interesado ka bang mag-apply?" Naramdaman ni Selena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa posibilidad. "Opo, attorney.
Siyempre po, salamat. Nang ibaba niya ang telepon, mumiti siya. Hindi malaki, ngunit totoo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang propesyon, ang kanyang kasanayan, ay kinikilala hindi dahil sa pangalan ng pamilyang pinagsilbihan niya, kundi dahil sa kanyang sariling galing. Nang gabing yon, tumawag siya sa kanyang ina. Matagal na rin silang hindi nag-uusap ng maayos. Ang mga nakaraang taon ay puno ng mga dahilan, ng mga pag-iwas, ng hiya. Pero ngayon, iba na. Ma, kumusta po kayo? Mahina niyang sabi. Selina anak, narinig ko ang balita. Totoo bang hiwalay ka na kay Paolo? Opo ma, matagal ko nang dapat ginawa. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, boses ng kanyang ina malambot, puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nagugutom? Nangangailangan ka ba ng pera? Papag-iti si Selina at may tumulong luha sa kanyang mata. Okay po ako ma. Mas okay kaysa nun. May sarili na akong opisina. Maliit pa lang, pero nabubuhay na. Talaga? Anak, ipinagmamalaki kita. Alam mo bang lagi kitang ipinagmamalaki? Kahit nung hindi mo kayang sabihin sa akin ang totoo, alam kong may ginagawa kang tama. Hindi napigilan ni Selina ang pag-iyak. Hindi sa lungkot, kundi sa kaginhawahan. Sa 11 taon, may taong nakakita sa kanya. Ang kanyang ina, na hindi niya madalas tawagan dahil sa hiya, ay nagmamalaki sa kanya. Ma, may ituturo po sana ako sa inyo. At sa iba pang mga babae, mga kaibigan ninyo, mga kapitbahay. Gusto ko pong magturo ng financial literacy para hindi na sila magtiwala ng bulag sa iba, para matutunan nilang protektahan ang kanilang sarili. Anong ibig mong sabihin, anak? Natutunan ko po ito sa maling paraan, ma. Masyado akong nagtiwala. Masyado akong nagbigay ng walang tanong. Ayoko pong mangyari yan sa iba. Tumawa ang kanyang ina, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Selina. Sige anak, sabihin mo sa akin kung kailan. Sasama ako at dadalhin ko ang mga kaibigan ko. Marami silang kwento tungkol sa pera na hindi nila maintindihan. Ikaw na ang magtuturo sa amin. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Selina sa dalawang bagay, ang kanyang firm at ang kanyang mga libreng seminar. Tuwing Sabado ng umaga, sa isang maliit na silid sa barangay hall, nagtitipon ang mga kababaihan, mga ina, mga lola, mga babaeng may pangarap ngunit walang sapat na kaalaman. Itinuro niya sa kanila ang mga batayan, kung paano magbadyet, kung paano mag-ipon, kung paano basahin ang mga kontrata, kung paano sabihin ang hindi kapag may humihingi ng sobra. Isipin ninyo ang inyong pera bilang inyong kalayaan, sabi niya sa isang seminar. Hindi ito kasakiman. Hindi ito kawalan ng tiwala. Ito ay pagprotekta sa inyong sarili, sa inyong mga anak, sa inyong kinabukasan. Kung may humihingi sa inyo ng lahat, ng inyong ipon, ng inyong ari-arian, tanungin ninyo kung bakit. At kung hindi nila kayo kayang sagutin ng matino, lumayo kayo. May mga babaeng umiyak sa kanyang mga seminar. May mga nagkwento ng kanilang sariling mga karanasan, mga asawang kumukontrol, mga biyanang nang aagaw, mga anak na nangungutang ng hindi bumabayad. Nakinig si Selina. Hindi siya nagbigay ng madaling sagot. Sa halip, nagbigay siya ng mga tool, mga listahan, mga template, mga gabay. Hindi niya kayang ayusin ang kanilang buhay. Ngunit matutulungan niya silang protektahan ang kanilang sarili. Isang hapon, matapos ang isang seminar, lumapit sa kanya ang isang babaeng mga 50, si Aling Nena, isang tindera ng gulay sa palengke. Miss Selina, salamat po, sabi nito. Hawak ang papel na kanyang ibinigay. Alam niyo po, 10 taon akong nag-iipon para sa aking mga apo. Pero nung hiningan ako ng aking manugang ng pambayad sa utang, ibinigay ko ang lahat. Akala ko po, yun ang tama, na ang pagtulong ay walang kondisyon. Napatingin si Selina sa matanda. Nakita niya dito ang sarili. Ang Selina na nagbigay ng 12 baras ng ginto dahil ayaw niyang pabayaan ang pamilya ng kanyang asawa. Aling Nena,
hindi po kayo nagkamali sa pagtulon. Nagkamali lang po tayo sa pagtulong nang hindi nagtatanong. Sa susunod, kapag may humingi sa inyo, huwag po kayong matakot magtanong. Ang totoong nagmamahal sa inyo ay hindi magagalit sa mga tamang tanong. Umiyak si Aling Nena. Niyakap siya ni Selina at sa yakap na yon may kakaibang init. Hindi lamang para sa matanda, kundi para sa sarili. Sa bawat babaeng natutulungan niya, may parte ng kanyang sugat na naghihilom. Isang gabi, nakaupo si Selina sa kanyang apartment. Hawak ang isang baso ng tsa. Tahimik ang paligid. Walang sigawan, walang paninisi, walang mabibigat na buntong hininga. Sa labas, ang mga ilang ng lungsod ay kumikislap, at sa loob, ang kanyang puso ay payapa. Tiningnan niya ang kanyang telepno. May mensahe mula kay Paolo, hindi pa rin niya ito binabasa. Hindi na kailangan. Ang lalaking yon kasama ang kanyang pamilya ay bahagi na ng nakaraan. Hindi siya galit, hindi siya malungkot. Wala na siyang nararamdaman para sa kanila, at yon ang pinakamagandang regalo. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga mensahe sa kanyang email. May bagong kliyente, isang kooperatiba ng mga magsasaka na nangangailangan ng independent audit. May imbitasyon din mula sa isang women's organization para magsalita sa kanilang taunang komperensya. At may liham mula sa isang dating kaklase, si Michelle, na nag-aanyaya sa kanya sa isang hapunan kasama ang mga dating kaibigan. Matagal na rin tayong hindi nagkikita, ang sulat ni Michelle. Narinig ko ang lahat. Proud ako sa'yo. Tara, kape tayo? Ngumiti si Selina. Sa loob ng 11 taon, inilayo siya ng pamilya de Vera sa kanyang mga kaibigan. Hindi sila magandang impluwensya, sabi ni Teresita noon. At naniwala siya. Tumigil siya sa pagtawag, tumigil sa pagdalo sa mga reunion, hanggang sa unti-unting nawala ang lahat. Pero hindi pa huli ang lahat, sumagot siya kay Michelle. Sige, sabihin mo lang kung saan. Miss you. Isinara niya ang laptop at tumingin sa salamin sa tapat ng kanyang kama. Ang babaeng nakikita niya, hindi na siya ang Selina na natatakot. Ang Selina na naghihintay ng pahintulot. Ang Selina na naniniwala na ang kanyang halaga ay nakasalalay sa pagtanggap ng iba. Ang babaeng yon ay nawala na. Sa kanyang lugar, isang babaeng may sariling opisina, may mga estudyanteng natututo, may mga kaibigang bumabalik. Isang babaeng natutong lumaban, natutong manindigan, at higit sa lahat, natutong piliin ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon, nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang hinaharap. Hindi ito tiyak. Hindi ito perpekto. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip, numiti siya. At iyon ang simula ng lahat. Umaga ng Lunes nang dumating ang sulat na iyon. Nakaupo si Selina sa kanyang bagong opisina. Maliit pa, 2 mesa, isang laptop, at mga kahon ng dokumento na hindi pa lahat naaayos. Pero sa dingding, nakasabit na ang pangalan niya. Selina Ramos, Audit Services. Sa ilalim nito ang maliit na karatulang, malaya at may paninindigan. Nang buksan niya ang makapal na envelope mula sa bangko, tila huminto ang mundo sa ilang segundo. Ang opisyal na kumpirmasyon ng paglipat ng mga ari-arian, ang halaga ng ginto, kasama ang tubo, ay nasa kanyang pangalan na. Kumpleto. Pinal. Wala ng paligoy-ligoy. Hindi siya umiyak. Sa halip, tahimik siyang ngumiti, hinawakan ang papel na parang sagrado, at saka ito inilapag sa mesa. Tiningnan niya ang sarili sa salamin sa tabi ng pinto. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang Selina na naghihintay ng pahintulot. Ang Selina na naniniwalang ang kanyang halaga ay nakasalalay sa pagtanggap ng iba. Ang babaeng yon ay nawala na. Sa kanyang lugar, isang babaeng may sariling opisina, may mga estudyanteng natututo, may mga kaibigang bumabalik. Isang babaeng natutong lumaban, natutong manindigan, at higit sa lahat, natutong piliin ang kanyang sarili. Bago pa man siya makabalik sa kanyang mesa, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nanlaki ang mga mata. Nakatayo si Paolo. Mas payat kaysa sa huling pagkikita nila. May mga anino sa ilalim ng mga mata. Nakayuko, kamay sa bulsa.
tila isang batang nahuling may kasalanan. Sa loob ng 11 taon, ito ang unang pagkakataong nakita niya itong ganito. Walang maskara, walang pag-aalinlangan, tanging kahihiyan. Selina, mahinang sabi nito, pwede bang makausap kita? Sandali lang. Tumikim siya. Hindi siya natakot. Wala nang kaba. Wala nang pag-aalala kung ano ang sasabihin ng iba. Sige, pero sandali lang. May mga kliyente pa akong tatawagan. Umupo si Paolo sa harap niya. Hindi makatitig sa kanyang mga mata. Ang mga kamay niyang minsan niyang hinawakan sa kasal ay naglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Nabasa ko, nakuha mo na ang lahat. Ang ginto, ang tubo, lahat. Congratulations! Salamat, sagot niya. Walang emosyon sa boses. Selina, gusto kong humingi ng tawad. Bumaba ang tingin ni Paolo. Alam kong huli ng lahat. Alam kong hindi na nga ibabalik ng sorry ang lahat ng pinagdaanan mo. Pero gusto kong malaman mo na, alam ko na. Alam ko kung gaano ako naging duwag. Alam kong hindi kita pinrotektahan. Alam kong pinabayaan kita nung kailangan mo ako. Tumahimik si Selina. Sa loob ng ilang segundo, narinig niya ang sariling paghinga, ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Ito ay isang kakaibang kalmado. Ang uri ng kapayapaang dumarating kapag sa wakas ay nakita mo na ang isang sugat at napagtantong hindi na ito masakit. Paolo, simula niya, mahinahon. Pinatawad na kita. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Hindi ko kayang dalhin ang galit na yon habang buhay. Hindi ko kayang maging malaya kung patuloy kong hawak ang sama ng loob. Umangat ang tingin ni Paolo. May pag-asang sumilay sa kanyang mga mata. So, ibig sabihin pwede tayong magkaibigan? Magsimula tayo sa simula? Numiti si Selina. Malumanay, pero matatag. Pinapatawad kita, Paolo. Pero hindi ibig sabihin na makakalimot na ako. At hindi rin ibig sabihin na may puwang ka pa sa buhay ko. Napatigil si Paolo. Selina. Makinig ka sa akin? Putol niya. 11 taon kong ibinigay sa pamilya ninyo. 11 taon akong nagtiis, umintindi, nagpatawad. Pero nung panahon na kailangan ko may manindigan para sa akin, walang tumayo. Hindi ikaw, hindi ang pamilya mo, ako lang. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, kaya ngayon, natuto na akong tumayo para sa sarili ko. At hindi ko na kailangan ng sandalan. Lalo na hindi ang taong hindi marunong tumayo para sa akin. Niyuko ni Paolo ang ulo. Hindi ito umiyak, tila ubos na ang luha, o marahil ay hindi alam kung paano. Naiintindihan ko, bulong nito. Salamat sa pagpapatawad. Kahit hindi na tayo magkaibigan, salamat sa pagpapaalam sa akin na humingi ng tawad. Tumayo si Selina at inilahad ang kamay. Hindi para makipagkamay, kundi para buksan ang pinto. Alagaan mo ang sarili mo, Paolo. Sana sa susunod, kapag may mahal kang tao, matuto kang lumaban para sa kanya. Tumango si Paolo, tumayo at lumabas. Nang magsara ang pinto, tumayo si Selina sa kinauupuan niya, tumingin sa bintana. Ang mga ulap sa Maynila ay unti-unting nagkahiwalay at sumilay ang araw. Hindi siya malungkot, hindi siya masaya. Siya ay payapa, isang kapayapaang hindi niya alam na posible. Nang gabing yun, lagtipon ang mga kaibigan niya sa kanyang maliit na apartment. Si Anna, si Ruth, si Dennis, ang mga taong hindi nawala kahit nung pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. May dalang pizza, alak at walang katapusang tawanan. Sa wakas, malaya ka na! Sigaw ni Anna, itinaas ang baso. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko nakayanan na hindi kayo kausapin noon, sabi ni Selina, umiling. Nahihiya ako. Akala ko kasi, kung sasabihin ko sa inyo ang totoo, baka isipin ninyong bobo ako. Hindi ka bobo, sabi ni Ruth. Nagmahal ka lang at nagtiwala ka. Walang masama doon. Ang masama ay ang mga taong inabuso ang tiwala mo. Pero ngayon, sabi ni Dennis, nakangiti. Alam mo na ang mas mahalaga sa pagmamahal? Ang pagmamahal sa sarili at ang pagtatakda ng hangganan.
Tumawa si Selina, uminom ng alak at tumingin sa kanyang mga kaibigan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, hindi dahil may kasama siya, kundi dahil alam niyang kaya niyang maging buo mag-isa. Ang mga kaibigan ay dagdag, hindi kailangan. Kinaumagahan bago pumasok sa opisina, dumaan siya sa kanyang ina. Nakaupo ito sa beranda, nagiinuman ng kape, mukhang payapa. Numiti ito nang makita si Selina. "Nakuha mo na ba ang lahat?" tanong ng ina. "Opo ma," sagot ni Selina, umupo sa tabi nito. "Kumpleto na, pati ang tubo." Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. "Alam kong hindi ko manasabi noon, pero ipinagmamalaki kita. Hindi dahil sa ngabawi mo ang ginto, kundi dahil pinili mong tumindig. Hindi lahat ng babae kayang gawin yon." Naramdaman ni Selina ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng pasasalamat. "Salamat ma, pasensya na at matagal akong natuto." "Hindi bale," sagot ng ina, hinawakan ng pisingin nito. "Ang mahalaga, natuto ka. At hindi ka nababalik sa dati." Tumango si Selina, hinalikan ng nonang ina, at saka naglakad patungo sa kanyang opisina. Sa daan, napansin niya ang mga taong nagmamadali, mga empleyadong may dalang kape, mga estudyanteng may dalang bag, mga nagtitinda sa kanto. Bawat isa may kanya-kanyang laban. Bawat isa may kanya-kanyang kwento. At siya, may sarili na siyang kwento. Hindi ito perpekto. May mga sugat, may mga peklat. Pero ito ay kwento ng isang babaeng natutong lumaban, natutong magpatawad, at natutong piliin ang sarili. Pagdating sa opisina, may naghihintay na sulat sa kanyang mesa. Mula sa isang NGO na nagtuturo ng financial literacy sa mga kababaihan. Inaanyayahan siyang maging panauhing tagapagsalita sa isang pambansang kumperensya. Numiti siya. Ang babaeng minsang nagtago sa likod ng kanyang asawa, na minsang naniniwalang ang kanyang halaga ay nakasalalay sa apelido ng iba, ay tatawagin na ngayon para magturo. Umupo siya, binuksan ang laptop, at sinimula ng kanyang araw. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya natatakot. Sa unang pagkakataon, nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang hinaharap. Hindi ito tiyak. Hindi ito perpekto. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip, numiti siya. At yon ang simula ng lahat. Kaya pala, hindi lang pala ito tungkol sa ginto. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa lupa sa Cavite o sa bahay sa Quezon City. Sa simula, akala ni Selina kapag nabawi niya ang lahat, dun siya magiging buo. Pero habang tumatagal, natuklasan niya na ang totoong kayamanan ay hindi ang mga bagay na hawak niya sa kamay, kundi ang kakayahan niyang tumayo ng mag-isa nang hindi nanginginig. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbubukas muli ng pinto. Minsan, ito ay ang pagsasara nito ng marahan, mumiti, at magpatuloy sa sariling daan. At yon ang ginawa niya. Hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya nagkimkim ng sama ng loob. Pumili siya ng kapayapaan, pumili siya ng sarili niya. Sa mundong puno ng ingay, natutunan ni Selina na makinig sa sariling boses, ang boses na minsang nalunod sa mga sigaw ng mga taong akala niya ay pamilya. Ngayon, malinaw na malinaw ito. At alam niyang, sa unang pagkakataon sa 11 taon, siya na ang nagdidikta ng kanyang kwento. Ang babaeng iyon na minsang natakot, na minsang nag-alinlangan, na minsang inisip na ang kanyang halaga ay nakasulat sa titulo ng lupa o sa bigat ng ginto. Siya na ngayon ang nakatayo sa harap ng salamin. Hindi perpekto, pero malaya. At yon ang pinakamagandang tagumpay. Kaya sa mga nakikinig, tandaan ninyo ito. Ang tunay na husti, siya ay hindi laging nasa korte. Minsan, ito ay nasa tahimik na gabi kung saan natutulog ka ng mahimbing dahil alam mong ginawa mo ang tama. Minsan, ito ay nasa tapang na maglakad palayo sa mga taong hindi kayang pahalagahan ka. Salamat sa pagsama sa kwento ni Selina. Sana sa kanyang paglalakbay, may nakita kayong bahagi ng inyong sarili. At kung kayo man ay nasa gitna ng inyong sariling laban, tandaan ninyo,
kayang-kaya ninyo. Magsimula lamang sa pagmamahal sa inyong sarili at ang lahat ng iba pa ay susunod. Hanggang sa muli nating kwento, manatiling matatag, manatiling malaya.